May nagawa ka na bang mali sa isang tao at hanggang ngayon dala-dala mo pa rin ang guilt? Minsan naisip mo, hindi na yata niya ako mapapatawad at dahil doon, naiisip mo rin, baka si Lord ganun na din sa atin. Hello mga kapatid, welcome again to my vlog. Another inspirational message ang gusto kong i-share sa inyo. May gusto lang akong i-share na natutunan ko sa buhay at sa paglalakad ko kasama si Lord. May mga pagkakataon na nakagawa tayo ng mali sa ibang tao, nasaktan natin sila, nadismaya, o nasira ang tiwala nila sa atin. Kahit humingi tayo ng tawad, minsan parang hindi na mababalik sa dati ang lahat. At dahil doon, may mga pagkakataon na naiisip natin, kung hindi nila ako mapapatawad, baka si Lord hindi na rin ako mapapatawad. Pero mga kapatid, habang binabasa ko ang isang Bible verse, napagtanto ko na iba ang pag-ibig at pag-awa ng Panginoon. Basta we are sincere na humingi ng kapatawaran sa Kanya. I just want to share this Bible verse sa inyo from Psalms 103 verse 12. Sabi doon, as far as the east is from the west, so far has He removed our transgression from us. Ipinapakita nito na kapag tunay tayong nagsisi, lumapit sa Lord, lumapit sa Diyos, handa siyang magpatawad. Hindi ibig sabihin na mawawala agad ang consequences ng ating mga ginawa. Hindi rin ibig sabihin na lahat ng tao ay agad tayong mapapatawad. Pero ang mahalaga, huwag tayong tumigil sa paghingi ng tawad, pagwawasto ng ating mga kamalian at paglapit natin sa Panginoon. Kung may mga tao mang hindi pa handang magpatawad sa atin ngayon, ipagdasal natin sila at respetuhin natin ang kanilang proseso ng paghilom kasi hindi madali. Alam natin na pag nakasakit tayo ng tao, hindi natin basta-basta mababago kung ano yung nasa isip natin or nasa isip nila kasi nasaktan nga natin sila. At para sa atin, huwag nating hayaang ilayo tayo ng guilt kay Lord. Sa halip, gamitin natin ito para mas lumapit tayo sa Kanya. 'Di ba? Gamitin natin yung pagkakataon na yun na muli tayong bumalik sa Kanya. Kaya kapatid, kung ikaw may pinagsisisihan ngayon, tandaan mo to. Ang sabi nga ang kasalanan natin ay malaki, pero mas malaki ang awa at biyaya ng Diyos sa atin. Patuloy tayong magsisi mga kapatid, magbago at magtiwala sa Kanyang kapatawaran at handa tayong baguhin kung ano yung nasa puso natin. Kaya mga kapatid, kung meron man tayong mga taong nasaktan or nagawa natin ng kamalian, let's respect their healing process. Intindihin natin sila, hindi kasi nila tayo agad mapapatawad sa mga pagkakamali nating nagawa. Kaya ikaw kapatid, kung na-bless kita ngayon sa aking inspirational message, sana panghawakan mo to at patuloy kang lumakad kasama ang Panginoon. God bless po sa inyong lahat at salamat sa panonood.